So, good morning. Um, I-refine ko lang tong technical analysis natin sa 4 hours. Kasi pag nakuha natin sa 4 hours, ibig sabihin na nakuha natin yung mga major point, pwede tayo dun mag-start sa lower time frame. And then, abang-abang na lang. um, ito, explain ko lang. So, dito tayo nag-start sa resistance, right? And then, ang hinanap natin dito is yung unang fullback. Ito yun. Oh, by the way, um, itong Black Cat, pag ang umabot lang dito is yung line, pullback yun, pero hindi yung major, hindi yung reversal pullback. Pullback lang siya. Ang reversal pullback na major, yung buong candle. Kasama, hindi yung line lang. Yung katulad nito, to. Buong candle. Diba? Ayan, buong candle. Hindi itong line lang. Ito line lang. Ayan. May difference yung dalawang yan. Kung mapapansin nyo. So, lalo na yan sa lower time frame. Kita nyo, puro ito lang ang bumababa kasi nandito pa rin siya sa taas. Right? Kung yan lang ang mga bumababa, yun pa rin siya sa taas. O kung yun lang ang tumataas, nandito pa din siya sa baba. Ito. Yan. Ito. Bumaba to kasi pullback lang yan. Okay? Anyway. Ang una natin gagawin is i-determine natin yung direction. Right? So, it's either gamitin niyo yung ito o gamitin niyo lang yung parallel. Pero, ang mahalaga dun, yung system ng paggawa. Huwag natin makalimutan. So dito, nakita natin ang resistance dito tayo nag-umpisa. Ang hinahanap natin ngayon, yung support. Right? So, paano nga natin makikita yung support? By creating a parallel and then ilalagay niyo yung pinakama lalim na support. Tulad nito. Ito yung unang pullback nung bumaba siya. So, yan ang kailangan natin, yung unang pullback. Kasi yung susunod na pullback, kung gusto nitong sorry. Minap ko lang tong kabila. So, ito yung uptrend. Uptrend. Itong mga to, pullback yan. Mga pullback, re-entry pullback. Ito yan, isang buo na to. Yung mga yan. Itong mga to. Pullback lang sila. Kaya ganyan na itsura nila. Ang candles mo pataas. Tapos itong mga to, mga pullback lang ng candles na yun. Pwede mo silang gawing re-entry. Yung mga peak na yun. Hindi peak. Yung mga down sa down. Right? Itong mga to. Bumababa sila. Ito yung unang-una.
Ah, kailangan 'to hindi hindi mabe-break nung candles. Pero, ah, magbababa itong pullback, 'di ba? Mauunang mag-pullback pero yung candles mag-stay above nitong pullback. Pero yung pullback mo aabot ng, um, oversold. Yung mga pullback bumababa ng oversold pero yung candles mo hindi binababaan yung pullback. Ganun ang explanation nun, 'di ba? So, eto nag-pullback, unang-unang pullback mo, pero maangat yung candle mo and then hindi niya na hindi niya 'to nababaan, pero yung pullback mo umabot dun. So, magandang re-entry yan. Like, strong na tataas pa siya, right? Same as this one. 'To, halos umabot na sa sa oversold, pero hindi pa rin niya binabaan 'tong pullback na 'to. So, gano'n ang explanation nitong mga 'to. Ah, 'Pag hindi major, 'pag yung mga line lang ang bumababa, pullback 'yun ng pullback 'yun na hindi wala pang reversal. Pero pero 'pag ang bumaba, ay kasama yung candle, tumama sa oversold, 'yun na yung tinitingnan natin ngayon kung pagbalik nila, tatamaan pa nila yung pullback na 'yun, 'di ba? Yung high. So dito, ito yung resistance natin. Ito yung resistance natin. Right? Dito nag-start yung short. Ito yung resistance natin. So, paano natin nalaman yung resistance? Nag-project tayo ng trend line. And then, 4 hours to And then, yung trend line nyo, binutas ng candle. Dito. So, 4 hours to, meron kayong time para magawa ng technical analysis. Kasi hindi naman mauubos yan. So, pwede kayong mag-relax dyan. So, binutas to ng candle. Nung binutas ng candle yan, hanggang dito pa lang tayo. Hindi pa natin alam. Alam lang natin binutas yan ng candle. Pero ikaw, ang gagawin mo is kukunin mo na tong kung saan nabutas. Kung pababa ka, yung pinakamataas ang kunin mo. So, kung nabutas na yan, kunin mo yung pinakamataas. Right? So, dito ang entry mo. Entry na itong. Entry. Dito ka TP, enter long, right? Enter long. Kung gusto mo mag-TP, enter short, last TP ng long. Yan, ito yon. Enter short, last TP ng long. Or, hintay mo siyang bumaba, and then dito ka mag-entry. Right? Enter long, last TP ng short. Yan. Enter short, last TP ng long. Yan. Parehas lang nun. Enter short, last TP ng long. Either dito o dyan. Ngayon, wala pa tayo dito. Ganito ganyan. So, ito yung
nakita niyo na yung highest peak ng resistance niyo kunyari kasi pupuwede ring maging ito 'yan, puwedeng maging ito 'yan, eh, kaya lang binrake niya 'di ba? Binrake niya. Makikita mo 'yan dito, makikita mo 'yan dito. Um, Gagawan mo 'to ng same thing 'pag may data ka na, right? Magagawan mo 'yan ng ganyan. So, nabiak niya and then may pullback siya rito, saka ito, yung pullback na 'yan, 'to, itong pullback na 'to, umabot yan, umabot na dito, pero hindi niya kinross 'tong last na pullback mo. Ito, last na pullback, 'di ba? Ayan, last na support mo, ito 'yun. Bumaba na 'to dito, nalagpasan niya na, divergence na 'yan. Pero hindi niya, yung candle mo hindi lumagpas doon. So, ibig sabihin, dire-diretso pa. So, hindi pa yan yung resistance mo. So, na-isolate mo na yan. Until here, right? Na-break niya yon, saka dito hindi niya na-break. Na-break niya yon, yeah, magre-react ka lang pag yung na-break. Kasi minsan, eto, hindi minsan, eto kasi, dito pa lang yan nakatapat kanina eh. So, hindi pa rin niya naman na-break. Okay lang. So, dito, ka na ngayon. Ayan na ba yung major mo? Larangan mo na. Lagyan mo na. So, nakuha na siya doon. Kinuha mo yung pinakamataas. Yan yung entry mo. Somewhere around yan ang entry mo. Pero, nung, nung na-break na to, nung na-break na yan, kinuha mo na yun. Dito naman tayo titingin. Ano ang hinahanap natin dito? Ang hinahanap natin dito is tong unang um, unang pullback. Ito yon. Let's say, ito yung unang pullback mo. Right? Nung nahanap na natin yung resistance, ay yung unang pullback mo. Waiting to hindi ka, although pwede ka nang mag-entry, pwede ka nang mag-entry, mag-stop loss ka nga lang kung hindi ka makahintay. Pero, kung makahintay ka, ah, dito, yung pangalawa mong pullback, ito yung sinasabi nating range, right? Ito yung range. Ito yan. So, lagyan natin yung range natin dito, nung dalawang pullback. Yan, range. Ano nangyari dito? Ang nangyari dito is, binrake nung candle itong una mong range. Yan yung range kasi nila, ang tawag ko dyan is first pullback is very important. Yan yung importante. Kasi ito na yung resistance mo eh. Ito magde-determine ngayon, itong first pullback ng up sa first pullback ng down, ang magsasabi sa'yo kung saan papunta yung market. Which is, sa atin, sa atin, alam na natin na magda-down siya. Pero, kung gusto mong i-verify, ganito yon, right? Ang nangyari dito,
is bumaba yung candle mo, binrake niya yung resistance. So, binrake niya yung resistance. Walang divergence. And then, bumalik siya. Pero, nalagpasan niya yung unang pullback mo sa taas. Right? Nalagpasan niya yung unang pullback mo sa taas. Pero hindi lumagpas yung candle. And then, bumaba na siya. And then, bumaba na siya. Hindi lumagpas yung candle. Ayan. So, may divergence ka dyan. Sa taas. 4 hours yan ha. Diyan ka palang mag-uumpisa sa lower time frame mo. Bali, nahanap mo ngayon yung ah, baseline mo ng short. Right? Pero early dito pa lang, nag-short ka na. And then, inintay, eto, pwede mo tong pakawalan eh. Right? Kasi ang iniintay mo talaga is, eto, resistance. Right? And then, yung pagbaba niya, support. Right? And then, yung pullback niya, yun talaga iniintay mo yung pullback. Which is, ito, divergence. Or, mas maganda kung aabot siya dito sa tawag dito, next possible entry for bearish. Yan, aabot siya dyan. Pero ito, okay lang din to. Nag-work naman ng tama yan. Diba? Hindi umabot. Nalagpasan niya yung divergence mo dito sa black cat, pero hindi umabot doon sa mga candles mo. Reversal yon. Ganun din ang gagawin natin, pababa. Pero ngayon, meron tayong baseline kung saan nag-start yung short. May divergence ka dito. Divergence ka pa dyan. Right? Saka divergence doon. Yan. Kung saan ka mag-start ng short. Na kung titingnan mo is ilang percent din yan. Ito nakuha mo to. Diba? Nakuha mo to. Yung divergence na yan. Hanggang doon. 34% ang kinita natin. Kasi, nung nakita na natin yan, pwede na tayo mag-project ng parallel dito. Diyan. Hanggang ma-break uli dito. Right? Ma-break dito. And then, mahanap mo ulit ito. So, nasa baba ka, ang hahanapin mo, yung tinamaan, itong pinakamababa. Ito ang stop loss mo. Pwede mong entry to. Ito. Ay, dito. Ito pa isa. Nakita na natin na ito ang kwan. Nakita na natin na ito yung entry natin. Pinakamataas. Sa lower time frame, pwede mo hanapin yan. Yung major na yan. By ganito din. Support. Ganito rin. Yung 3 points din ang hinahanap mo. Bali, dito, makikita mo dito sa lower time frame. Ganyan na. Nahanap nyo na to. Nahanap nyo na to.
So, meron na naman kayong kung kailan ma-brake. Pag tinamaan nila 'to, puwedeng re-entry lang 'yan. Anyway, so nakita niyo na 'to, nakita niyo na yung pinakamababa na 'yan, okey, pinakamababa na 'yan. Dito tayo mag-start. Sandali. Dito tayo mag-start. Ito yung saan na yun, dito na-brake, eh. So, dito tayo mag-start. Ito yung na-brake. So, hanggang dito. Yan. Let's say, ito na-decide natin na tingnan. Yan, itong point na 'to. Kasi yan yung pinakamataas. Ito yung pinakamataas. Gawin nating blue. Right? And then lipat tayo sa 1 minute. Ito. Lipat tayo sa 1 minute. Huwag 1 minute. Hindi natin kita, eh, 15. Kasi kailangan kong makita yung buong kwan, eh. So, ito yung pinakamataas na tinamaan natin. So, gano'n din ang gagawin niyo, right? Hanapin niyo din yung pinakamababa. So, ipa-parallel niyo rin 'to. Hindi niyo pa alam 'to, parallel niyo rin 'yan. Tapos, ang hinahanap natin dito is yung pinakamababa. 'Pag nahanap natin yung pinakamababa, puwede tayong mag-fibs. Puwede natin i-fibs para malaman mo kung saan ka may idea ka kung hanggang saan siya tataas, pero hindi dapat lalagpas doon, right? So, dito or doon. Kung makita natin 'to. Yan. Right? Anyway. So, dito, kukunin natin, siyempre, yaan. Iintayin natin magkaroon ng overbought, oversold. Yan tong hinahanap natin. Nakapokus tayo ngayon sa oversold para makita natin yung major. Right? Nakapokus tayo sa oversold. Na-break pa rin niya doon. Nagkaroon ka dito ng oversold. So, pwede mong sabihin mong, baka ito na. It's ayos lang yan. Right? Pero make sure na minamarkahan mo yung mga yan. Kasi ang target natin is yung pinakamalapit dito sa entry mo. Pinakamalapit. Saka, alam din natin na meron pa tayong isang iniintay sa higher time frame. So, scalping lang to. Scalping lang to. Para mahanap niyo yung entry nyo na nag-entry na kayo dito actually. Pero bumalik yan. Ito yung pangalawang entry nyo. So, pwede kayong mag-technical analysis. Mag-start ng technical analysis. Pag na-break na tong taas. Ayan. Na-break na yung taas. Right? Here. Kasi hindi natin pa alam yan. Ito. Mag-start tayo dito. Yan. So, isolation din. Kung paano yung ginawa natin sa una. Medyo detailed nga lang ito. So, ito yung una mong
Ito yung una mong down, went up. Kasi nasa oversold, right? Overbought, oversold. And then, dito ngayon, determine mo kung babagsak pa siya o tataas na. Ngayon, ang nangyari is, umangat siya, pero binasag niya to. Right? Binasag niya to. Ito, hanggang dito. Ito ngayon ang data mo. Itong, ito. Yan ang first, yan ang first pullback mo. First pullback mo. Binasag niya. Binasag niya na, umabot pa siya doon. So, ano ibig sabihin nun? Pag bumalik yan, at hindi niya to nilagpasan, pag bumalik ito, at hindi niya to nilagpasan, mag-short yan. Pero dahil nilagpasan niya, hindi. Ngayon, nung nilagpasan niya, nagawa siya ng pullback dito. Pero hindi siya gumawa ng pullback doon. Yan. Ito ngayon ang data natin. Hanggang dito. Ito. Itong unang pullback na yan. Itong unang pullback na yan. Yan ang data mo ng regression. Yan. So, ang hinahanap natin ay yung pinakamalapit dito na tumama doon. Ito ang hinahanap natin. Kasi short tayo eh. Ito ang hinahanap natin. Itong mga yan. Yung mga yan. Itong mga to. Pero kailangan yung pinakamataas dito sa entry mo ng short. Right? Yun. So, pwede mong, kung ito ng kwan mo, pwede mong pakawalan lahat to. Ang iniintay mo is yung bumalik dito sa taas. Pinakamalapit doon. So, may nakita ka dito. Itong unang to. Pwede mong isipin na yan na yun. Right? Pwedeng yan na yun. So, pwedeng tingnan natin kung anong pwede nating makita na mag-i-indicate na hindi pa yon. Kaya, technical na. Meron yan, kaya yan. Kaya lang ay pumasok sa utak ko ngayon. Pero yun. At least dito may entry na kayo. May stop loss. And then, alam nyo na yung inihanap niyang susunod. Etong point na to, nakita nyo na, yung pinakamababa oversold. And then, etong next na, divergence dun sa first na pullback nyo sa taas. Kasi hinahanap natin yung short. So, yung divergence nito ang hinahanap natin. Yung sa taas. Sa taas kasi, lahat ng nasa taas na divergence, pababa. Lahat ng nasa babang divergence, pataas. And then, same thing here, right? Nakuha mo na yung, dito siya na break. Dito siya na break.
Then nakuha mo na yung pinakamababa. So, pwede mo ring balikan yan sa lower time frame. This time, try 1. Dito. So, ito yung pinakamababa. Tama ba? Yan, ito yung pinakamababa. So, ito yun. Dito yan. Pinakamababa. So, dito yung entry natin. Pero ang hinahanap natin is itong pullback na to. Ito na yung support mo, yung pinakamababang mahanap mo before dun sa support na last. Right? Ito na yung support mo. Ito, major to major, right? Pero meron kang consolidation dito, not consolidation. Pero ito yung pullback mo ng hindi candles. Right? Pullback mo ng hindi candles. So, may itataas pa yan. Tataas pa yan. So, tumaas siya dito. Then again, pwede mong i-regression yan, right? So, dito na break. Ganun din. Dito na break. So, kukunin mo yung pinakamataas kasi pababa ang hinahanap. Ang hinahanap mo yung mas mababa dito. Although tataas ka, entry ang hinahanap mo pataas. So, ito ang pinakamababa mo. Pwede ka mag-short dyan. And then, overbought. Nandito lang ang overbought mo. Ay, oversold. G. Kabilang na yan. So, ito yung pinaka-highest peak mo. Right? Ito yung pinaka-highest peak mo. Highest na peak pa eh. Ito yung pinaka-peak mo. And then, dito siya mag-start bumaba. Ito, first red. Yung pagbaba niya, hindi niya na-break ito. Na-break niya. Na-break niya ito. Mabot doon. Or, pag nagkaroon ka na ng data, i-parallel mo na lang to. And then, yan. So, dito siya na-break. Kukunin mo yung pinakamababa. Ito yon. So, ito ang entry mo. So, pwede ka na mag-entry dito. Kasi nakita mo na yung pinakamababa mo. Ayan, oversold. Diba? So, para makuha mo yung point mo, tatlong hinahanap natin. Dalawang parallel lang gagawin natin. Kung pataas tayo, una nating hanapin yung pataas, yung pullback nun. And then, yung measurement nung pataas sa nung pullback. Ayun ang entry mo. Ito. Kung pataas ka. 1, 2, retracement, and then 3. Ganun din pag pababa. Right? Para hindi tayo mahirapan. So, 1, 2, pips, 3. And then, dito na lang matitingnan kung yun na nga yung major mo. Okay? Kung sa taas, dapat ginawa natin yan kanina, mas mabilis. 4 hours. So, sa taas. Sa taas naman, pababa, pataas, and then boom. Right? So,
ibalik natin dito. Okay, mawawala ang ginagawa lang nating accurate yung entry natin, yung pre-market entry natin. Ito, pre-market entry. Ito ba yun? Pre-market entry. Mawawala ako. Saglit. 4 hours. Ito. So, ito yung sa taas, di ba? Na-break dito kasi pababa tayo. So, hinanap natin itong pinakamataas niya. Ito yung pinakamataas niya. After ma-break, babalik ka, kunin mo yung pinakamataas niya. So, ito. Tingnan natin kung ito yung pinakamataas. 1 minute. Tagal. Ito, nakita ko na. Ito, kita ko na. So, ito yung pinakamataas niya. So, mag-iintay tayo ng data para hindi tayo mahirapan. Hintayin natin yung data na dumating sa atin. Right? Hintayin natin yung data na dumating sa atin. So, ang hinahanap natin is ito. Ito. Short tayo. So, kailangan natin una pababa. And then, ipo-project natin pataas. Abangan natin to. Only way is to ma-identify mo yan is pag na-break yan na to. May kita mo yung pinakamababa mo. Diba? Pag na-break niya na yun, ito na yung pinakamababa mo. Yan. And then, anong susunod? Susunod is, hintayin mo naman yun. Pagtaas. Right? Hintayin mo naman yung pagtaas. Pag na-break, na ganyan pa uli, parallel mo lang uli. Ngayon na-break na to. Kasi pataas pa rin yan. Na-break na to. Boom! Na-break. Ito na yung pinakamataas mo. So, ito yung entry mo. Dito mag-start yung entry mo. Yan. Ayun ang stop loss mo. Diba? So, na-isolate mo. Anyway, pag binalik natin to sa dati, nakuha na natin lahat. And then, nasa 4 hours tayo nag-start. Ang nakuha natin ngayon is yung baseline. Yung baseline ng trade mo. Alam mo na kung saan. Hopefully, kikita na tayo. 40 minutes din yun. And then, mag-cleaning muna ako. And then, mamaya, tingnan natin kung magagawa natin to. Okay, bye-bye.